So ngayon naman po, ang i-discuss natin ngayong araw na ito, paraan naman ng pag-post sa Facebook na mas bagay sa isang negosyante o mas bagay sa merong mga business. Ayan, mga online sellers natin. Ayan, bagay na bagay po ito sa ating lahat. So let's proceed. So ayan, meron pong dalawang klase pala ng or dalawang paraan kung paano mag-post ng isang ating produkto sa Facebook. Ayan, maaari sa iba sa atin, alam na po ito. Ngunit maaari din na may mga ilan pa rin na hindi familiar dito sa iba't ibang way ni Facebook. So una, yung usual o yung regular na pagpo-post natin ng mga items, which is itong number 1 dito sa ating pinapakita natin sa slide. Ayan, kadalasan ito po ang gamit nating lahat, di ba? Alam po natin kung paano gamitin. While yung number 2, meron pa palang isang paraan si Facebook na maaring gamitin sa pagpo-post ng ating mga produkto, which is itong Meta Business Suite. Ayan, ano po? So, as our topic goes by, makikita natin kung papaano nga ba gamitin itong Meta Business Suite. Abangan po natin, ano po? So, ayan. So, unahin po natin yung usual way o yung regular na ginagamit natin sa pagpo-post ng ating mga produkto. Ayan. Number 1, ayan. What's in your mind? Dito ka naglalagay ng mga message kapag nagpo-post tayo or yung mga caption na nilalagay natin tuwing nagpo-post tayo. Yan, lahat po tayo aware na po dito sa ating usual na pagpo-post. Number 2, meron pong photo video na maaari kang mag-post dito gamit itong photo and video icon po na ito. Ayan. The number 3, pwede mo ring dagdagan ng feelings or activity ang bawat posting na gagamitin mo or bawat posting na ipopost mo na mga produkto. Ayan. The number 4, maaari ka rin naman pong mag-live sa Facebook. Yan. Yung mga nag-live selling, ano po, ginagamit po itong button po na ito, yung live video. Ayan, then ito yung talagang maaari nating magamit. I-upgrade natin, yung i-level up natin yung pagpo-post natin ng digital marketing gamit ang Facebook. Yan, gamitin po, kung meron na pong mga page yung inyong account or meron na pong page yung inyong mga business, maaari nyo po na pong gamitin itong Meta Business Suite na tinatawag po natin. So ngayon, ipapaliwanag po namin isa-isa kung ano-ano nga po ba yung tools na maaari nyong gamitin dito sa Meta Business Suite. So first, ayan, makita po natin yung create post. Ayan, dyan po tayo maglalagay kung ano nga po yung ipopost natin or yung content na ipopost natin. Ayan, pwede rin po tayo mag-create ng reels, pwede po tayo mag-create ng story, pwede po tayo mag-go live, pwede rin po tayo mag-create ad, ayan, and pwede rin po tayong mag-bulk upload videos. Meron din po ditong planner and content. Ayan, so dito rin po pala, no, pinapakita rin po namin. Kung dito makikita nyo po sa upper right po ng ating slide, makikita nyo rin po dito kung ilan na nga ba yung reach ninyo or yung trends na sa mga viewers po ninyo or sa mga nagpo-follow sa page ninyo, makikita nyo po dito. Ayan, kung nag-increase ba siya, kung ilan na ba yung increase na or target nyo, ilan na nga ba yung na-target ninyong viewers, likers, followers, ayan, makikita nyo po dito. Yan, no? Nag-increase siya ng 465% kay Facebook, while in Instagram, nag-increase naman siya ng 100%. So yan, makikita po natin yung ating mga insights. So yan, ipapaliwanag po natin kung ano nga ba yung kaibahan ng regular posting versus sa Meta Suite? So ayan, pinaliwanag na po natin kanina kung papaano po mag-post dun sa regular posting or yung usual na ginagawa natin, which is itong naka number 1 po dito sa slide natin. Ito lang po yung maaari nyo magamit. Maglalagay ka ng caption, mag-upload ka ng
photos or videos. Then, maglalagay ka ng iyong reaction, ng iyong location, ayan, ng kung ano yung nararamdaman mo, feelings, ayan. Then, saka mo ngayon ipopost. Yan po ang regular posting or usual posting. While kay Meta Business Suite, mas madami ka palang magagawa dito. Bakit? So, ito, malalaman natin. Dito sa first box, may kita natin dito na nakalink yung Instagram Avidson B2B, tsaka yung Facebook Avidson B2B. So, ayan no, pwede palang i-link. So, kapag nag-post ka kay Avidson B2B Business Meta Suite, automatic pala na pupunta siya dun sa Instagram account mo or kay Instagram Avidson B2B. May linking palang nagaganap dito. So, mas madali yung proseso. Hindi na natin kailangan mag-login pa sa Instagram para makapag-post doon. Pwede na pala dito, i-link mo lang yung account mo sa Instagram at Facebook. Ayan po yung kagandahan ng Business Suite. The number 2, pwede ka rin gumamit dito ng template. Ayan, maaari kang gumamit dito ng template, mga designs na gusto mong para sa pinopromote mong product or sa negosyo mo, maaari ka ditong kumuha kay Business Meta Suite. Ayan. So, parang Canva po, no? Ayan. Parang kapag clinic nyo po ito, marami kang pwedeng options na, ayan, na pwede mong piliin na magagamit mo. The number 3, pwede mo palang ma-customize yung post mo. So, halimbawa, gusto mo, ibang caption ang ilalagay mo sa Facebook. Ayan, maaari mong ilagay yung mahabang caption kung anong gusto mo. 'Di ba kay Facebook is more on wordings yung mga nilalagay natin dito. While kay Instagram, pwede mo siya i-customize na puro hashtag naman ang gamitin mo. Since si Instagram is more on pictures ang kinikater po dito. Ano po? So, dito maaari kang makagamit kahit ilan pang hashtag ang gamitin mo. Ayan. So, pwede palang magkaiba yung caption mo kay Facebook at yung caption mo kay Instagram. Pwede mo pala yan ma-customize. Ayan ang kagandahan kay Business Meta Suite ni Facebook. Number 4, maaari ka rin mag-schedule ng posting mo. So, kung halimbawa gusto mo the next day mo pa ipopost or sa September 25 mo pa ipopost. So, ayan, i-schedule mo lang, i-click mo lang yung schedule, then ikaw ang mamimili kung kailan mo siya gustong i-post. Then, kung halimbawa naman, hindi pa final yung naiisip mong posting, pwede mo siya i-save as draft para pwede mo pang balikan kapag meron ka nang naiisip na final content o final na ipopost mo sa iyong Business Meta Suite. Ayan. So, after that, pwede mo na siyang i-publish. Pero, bago mo siya i-publish, pwede mo siyang makita in preview. Ayan, next slide po natin, no? Ayan. So, makita po natin dito sa right side, yung Facebook feed preview. Pwede mo siyang makita dito in landscape or in laptop computer kung anong itsura niya. Ayan, katulad nga po nito. Nakikita niyo po, kung makikita niyo po dito, yung icon dito sa taas, Facebook feed preview. Ito po ang magiging itsura niya kapag clinic mo itong icon na ito na computer view or desktop view. Then, meron naman po yung katabi niya is yung mobile preview. Ito naman po ang itsura niya kapag ipi-preview na siya sa ating mga cellphone. Ayan pala, no? So, makikita na natin kung ano yung magiging kalalabasan dahil pinapakita na ni Business Meta Suite kung ano yung preview ng ipopost mo. So, ayun po, napakaganda palang gamitin itong Business Meta Suite ni Facebook. Marami kang maaaring gawin. Ayan. Ayun po, Sir Leo, dyan po nagtatapos ang ating kung paano po gamitin yung Business Meta Suite po ni Facebook. Thank you po. Dito sa Facebook na umpisahan natin. Sa mga hindi pa po alam ito, nagkaroon sana kami ng maliit na bahagi sa inyo para sa inyo pong kaalaman para sa pagpo-post sa Facebook para tayo makita ng mga buyers natin, mapalawak natin ang ating mga negosyo. Sa mga mag-i-inquire sa amin po mga pinakita sa inyo, ay pwede nyo po kaming ma-reach out dito sa ating Facebook, Avidson B2B, Instagram, YouTube,
Avidson Das B2B, TikTok, ganun din po ang ating account. At ang website po natin, kung gusto nyo makita ang aming po mga iba't ibang mga products, ay avidsonbusiness.com. Marami po kaming mga produkto na iba-iba po. Bukod dito sa aming pinakita na sa inyo, ay mamimili po kayo kung kayo mga online seller at kayo mga OFW. Magkakatulungan po tayo na kayo po'y masuplayan ng mababang presyo ng supply. Dahil nakakadirekta po tayo sa manufacturer at kahit nasaan kayong bansa, maipapadala po namin ang inyong i-request o i-order po in bulk para po kayo ay maipagpatuloy po ninyo ang online selling po ninyo. Ang pagiging online seller sa inyong location, maging sa Pilipinas, ano man po yun ay isusupply po natin at makikita nyo po ang mga product po natin ay mga dekalidad, hindi po basta-basta. Nag-research tayo maayos, ng tama, at nagtetest tayo ng mga products para po pagdating sa inyo, tested na at maayos po talaga kahit na yan po ay manggaling sa malayo at makarating sa inyo, ay makakasiguro naman po kayo na ang produktong ibebenta po ninyo yung mga quality products. At salamat po.